Sir, no, sa hanay ng mga kabataan sa ngayon, sir, at bilang former kabataan party list representative. So, sir, bago tayo pumunta doon sa oil crisis, isa rin kayo sa mga mambabatas dati, no? Kaso natapos ng inyong term bilang party list. Sir, ngayon kasi yung issue pa rin tungkol dito kay Vice President Sara Duterte, yung kanyang impeachment, no? Kung bilang halimbawa, kung kayo nasa kongreso pa kayo, ano yung naging stand ninyo? Pabor ba kayo sa impeachment o ayaw ninyo sa impeachment? Kung halimbawa lang halimbawa lang natin na nasa kongreso pa kayo. Assuming lang na nasa Congress pa rin tayo, Oo. ay susuportahan pa rin natin ang pagpapa-impeach sa Vice President na si Sara Duterte. At consistent din yan sa position ngayon ng Kabataan Party List at iba pang mga progressive party lists natin sa Makabayan Coalition na ngayon ay for example sa Kabataan Party List nire-represent ni Attorney Renico. Bakit tayo susuporta pa rin? Kasi hindi totoo yung pinapakalat ng yung mga hardcore supporters na sabi daw unconstitutional yung impeachment na ginawa namin noong 19th Congress. Kaya susuporta pa rin tayo kasi yung sinabi lang ng Supreme Court, meron silang mga concerns dun sa technicalities. Pero sinabi din ng Supreme Court na wala silang comment dun sa nilalaman ng impeachment complaints. Ibig sabihin, pwedeng pagdebatihan yung prosesong pinagdaanan, yung technicalidad, pero yung laman ay may basis pa rin. For example, yung 612.5 million pesos na confidential funds, hindi lang nga as Vice President pero as DepEd Secretary. So, nandyan pa rin ang basis para masabi natin na impeachable talaga yung ginawa na hindi paggastos na tama at hindi pag-account, no? Kasi ngayon nga, mas may chance na si Sara Duterte dinaan sa House Committee on Justice yung impeachment, hindi yung nangyari before na nag-gather na yung pirma ng mga kongresista. Ngayon, dadaan pa sa committee, tapos hiningan pa nga siya ng comment, pero after 10 days, parang ayaw pa rin niyang sumagot. So, it goes to show na actually, sobrang due process na yung binibigay sa kanya, pero ayaw pa rin niyang ayaw sagutin yung tanong saan niya ginastos yung confidential fund. So, tingin natin, mas lumalala yung sitwasyon niya ngayon, all the more na dapat lang talaga panagutin siya. Oo. May mga lumalabas pa rin, sir, na mga na mga argument na ganun daw pino-political prosecution daw si Vice President Sara Duterte. Naniniwala ba kayo diyan, sir, o talagang kailangan gawin ito kasi ito yung nasa batas natin, nasa konstitusyon at saka itong mga kongresista na ito is kung ano yung desisyon nito, ito rin siguro yung desisyon ng mga naghalal sa kanila, no? Mga kongresista na ito? Yes, oho. Itong impeachment, hindi pwedeng i-dismiss na lang siya basta-basta ng inaakusahan na sila ipinopolitika. Kasi kung ganon, edi wala nang purpose ng impeachment. Tsaka yung iba pang mga mechanism sana ng taong bayan para magpanagot ng opisyal. Kasi ibig sabihin pala kapag pa-filean sila ng impeachment, o kapag kasuhan sila kasi may mali silang ginagawa, sasabihin na lang nila palagi, kasi pinopolitika ako, ginagawa to ng mga kalaban ko. Kaya, at the end of the day, yung determinant kasi dyan, ano talaga yung mga lumalabas na basis o ebidensya. At doon sa confidential funds ni Sara Duterte, merong mga lumalabas. Yung mga naging hearings last time doon sa Kamara na mismo officials ng DepEd nagsasabi na aside sa confidential funds, mismo yung regular funds ng DepEd ginagamit pala para mang-bribe ng mga DepEd officials. Yun, dagdag pa nga yun na problema. Dagdag pa yan na maling ginawa. Tapos, pati pala yung pag-rely sa pera galing sa drug war, yung paggamit din ng ganon para sa campaign funds, no? So, compared last time, actually, nadagdagan pa yung mga basis para ma-impeach si Sara Duterte. Kailangan ba talaga, sir, sa DepEd? Kasi nung secretary si Vice President Sara, may mga issues na mga ghost students na yon sa K-12, tapos yung laptop,
confidential fund. Kailangan ba talaga yung confidential fund sa DepEd, sir, sa tingin mo? Kung ako lang, sa totoo lang, hindi kailangan na in the first place nag-grant ng confidential funds sa DepEd. Kasi dati naman, yung DepEd, hindi yan nagre-request at hindi rin inaaprubahan na magkaroon ng confidential funds. Ay ngayon lang na kay Sara Duterte, nag-request siya tapos inaprubahan din na magkaroon ng confidential funds kasi daw para i-secure yung mga kabataan sa kung ano mang threat sa kanila. Pero hindi naman security agency yung DepEd. Ang burden para gawin yon nasa ibang mga agencies. Halimbawa, assuming lang na ginagawa talaga ng police yung kanilang trabaho or sa iba pang mga agencies like Department of Justice, protektahan yung mga children. Doon yung mga agencies na dapat may mandate sila for protection of children and youth. Yung DepEd ang focus dapat niya education. Pero under kay Sara Duterte, lumala lang yung education crisis. So patunay din yon na walang output yung kanyang paghingi at paggamit kuno ng confidential funds. So, sana ngayon itong sir, itong impeachment na ito ni VP Sara ngayon, ano yung mga masusunod na mangyayari dito? Ngayon, nasa stage pa rin na ito ay nasa House Committee on Justice. Oo. Tapos, hindi rin naman sumagot after 10 days si Sara Duterte. So, yung bola na ay nasa committee pa rin kung paano siya magde-decide at hopefully lang ay hindi mag-backtrack o umurong itong komite na dahil din naman mas marami pa yung basis para impeach si Sara tapos ayaw niyang sumagot. Then hopefully makinig siya dun sa mga kababayan natin na nagka-clamor na dapat lang ay sumulong itong impeachment at hindi madala yung mga kongresista dun sa pananakot ng pamilya Duterte na guguluhin daw nila yung Pilipinas kapag inaatake yung pamilya nila. No? Hopefully we stand our ground sa impeachment na meron din namang batayan. Oo. Pag after sa Committee on Justice, like halimbawa, parang susunod iakyat sa pagbubutuhan pa rin ba? Pagkatapos niya pagbubutuhan pa rin ng mga kongresista. Yes po, tama. After the House Committee on Justice, kung ano man yung laman ng desisyon ng House Committee on Justice, iaakyat po yan sa House Plenary. Ibig sabihin, open na sa lahat ng mga kongresista, kahit hindi members ng Committee on Justice. Tapos, ang kailangan, same pa rin sa last time, bumoto in favor yung at least 1/3 ng mga kongresista. So, a little bit more than yan. At to be exact, kailangan nila ay 106 na mga kongresista. Yan yung at least 1/3 para ma-uphold yung decision ng House Committee on Justice. Kapag na-reach yung 1/3 o 106, ay yung articles of impeachment, i-refer na yan sa Senate. At hopefully, yung forthwith sundin nila, agad mag-trial sila. Okay. So siguro, hindi na mangyayari yung kagaya dati, na hindi na tinrial ng dinismiss na agad ng Senado, hindi na tinrial dahil sa sinasabing technicalities. So hindi na siguro mangyayari ngayon yan eh. Hopefully. Oo.